Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ikalawang kabanata. Nasorpresa ang manager ng bangko. Wala ba siyang kahihiyan? Nagmamadaling sinundan ni Karen si Alex, na bakas sa mukha nito ang pagkabigla. Sinubukan ni Karen buksan ang pintuan ng VIP room pero nakasara ito sa loob. "Hello," sa loob ng VIP room, sabi ni Robert Miller. Nakasandal sa sofa, ang manager ng bangko, nakatingin sa phone niya. Nang biglang bumukas ang pinto ay mabilis siyang umupo at itinago ang phone niya. Karaniwan kapag may VIP na papasok, aabisuhan siya ni Karen ng maaga. Bilang customer manager ay responsable siya sa 31 VIP at kilala niya ang mga ito. Agad niyang sinimulan ang pagkilos ayon sa kanyang normal na profesional na pagbati, umaasang maaalis ang masamang impresyon na ginawa niya sa pamamagitan ng pagyuko sa sofa. Pero nang makita niya si Alex, natigil ang ekspresyon niya. Sigurado siyang hindi isa si Alex sa kanyang VIP. At malamang hindi rin siya kamag-anak. "Pwede ko bang itanong kung sino ka?" Tanong ni Robert na nakatingin sa binata na mukhang nasa 20 taong gulang. Walang ideya si Robert kung sino siya. Sinabi ni Alex ng diretso na nandito ako para kuhain ang pera ko. "Mayroon kang isa sa 4 na baraha?" tanong ni Robert. Naghihinali sa kalmadong ekspresyon ni Alex. "Hindi," tapat na pag-amin ni Alex. Gumaan ang pakiramdam ni Robert sa tila na patunayang tama siya, ngunit mas nalilito. Ang pag-access sa VIP room ay nangangailangan ng pinakamababang halaga ng $3 milyong. Ngunit ang lalaking ito ay walang pera. "Paumanhin sir, hindi po kami namimigay ng pera, nang walang card. May kailangan pa po ba kayong iba?" Siya ay baliw, sa isip ni Robert. Bakit siya pinapasok ni Karen? Kailangan kong kausapin siya tungkol dito sa darating na meeting sa Lunes. "May fingerprint recognition po dito diba?" biglang tanong ni Alex. Ang fingerprint recognition ng bangko ay para lamang sa pinakamayayamang pamilya at negosyo. Ilang tao lang ang naitala ang kanilang fingerprint sa system na ito. Hindi bababa sa sangay ng New York, at wala pang nakagamit nito para ma-access ang kanilang mga hawak. "Gusto mong gamitin?" tanong ni Robert. At hindi na tumawag ng sir kay Alex. "Oo," tumango si Alex. Lalong naguluhan si Robert sa pangalawa. Bakit ang isang taong hindi man lang customer ay nag-request na gumamit ng fingerprint ID? Sa totoo lang, kahit na curious siya, naramdaman ni Robert na halos hindi sulit ang pagpapatawa sa kahilingan. Ngunit pagkatapos mag-isip sa ilang segundo, sa wakas ay nagpasya siyang hayaan si Alex na subukan kaysa sa magalit siya. Binuksan niya ang safe at inilabas ang fingerprint identification device na hindi pa niya nagagamit. "Dito mo ilagay ang hinlalaki mo," itinuro ni Robert ang verification area kay Alex. At inilagay ni Robert ang hinlalaki ni Alex sa sensor. Lumiwanag ang device gamit ang nakasisilaw na pulang ilaw, at ipinakita ang berdeng LCD. Ang mga salita, "Hindi na itala ang fingerprint." Kaagad naging pag-alit ang ekspresyon ni Robert, at pinandilatan niya si Alex. Kinuha niya ang phone niya para tumawag ng pulis. Teka, mabilis na sabi ni Alex. "Baka maling fingerprint iyon. Susubukan kong gamitin ang aking hintuturo sa pagkakataong ito." Malamig na ngumiti si Robert. "Anong plano mo dito? Hindi gumagana ang hinlalaki mo kaya susubukan mo naman ang hintuturo. Tapos kung hindi gumana ang hintuturo mo, susubukan mo naman yung iba. Kapag naubusan ka ng mga daliri, susubukan mo namang gamitin ang iyong mga daliri sa paa." Ngunit naidiin na ni Alex ang kanyang hintuturo sa verification area. Napagpasyahan ni Robert na kung hindi tatanggapin ang fingerprint ng lalaki sa pagkakataong ito ay tatawag agad siya ng pulis at ipapaaresto siya. Beep. Lumitaw ang isang green light sa device at nag-flash up ang mga bagong detalye sa LCD screen. Matagumpay ang pag-verify. Family account number 01. Verifier Alexander Ambrose account 01104. Saglit na napatitig si Robert kay Alex na hindi makapaniwala at saka nagmamadaling ngumiti. "Mr. Ambrose, sorry hindi ko namalayan. Ako si Robert Miller, ang customer manager para sa New York branch. Mangyaring payagan mo akong tulungan kang i-assist." "Sige po," mahinang sabi ni Alex at tumayo.
Maaari ko bang makita kung gaano karaming pera ang natitira sa aking account, sabi ni Alex. Mangyaring maghintay lang po ng ilang sandali, sabi ni Robert, at umupo sa harap ng computer at nag-type. Sa kanyang mga tagubilin, nagbigay pa si Alex ng ilang fingerprint scan bilang pahintulot. Tapos na Mr. Ambrose. Pinindot ni Robert ang click button at tuluyan nang lumabas sa screen ang account ni Alex. Itinuro ni Robert ang screen ng computer at sinabi, Mr. Ambrose, ang balanse ng inyong account ay kasalukuyang $86 na milyong. Hindi napigilan ni Robert ang paghinga ng malamig na hangin. Napakalaking kayamanan ng binatang ito. Inilagay siya nito sa top flight ng 1%. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman magagawang magkaroon ng ganoon karaming pera. Sabi ni Robert sa kanyang sarili. Kakaiba ang naramdaman ni Alex habang tinititigan ang numero sa screen. Pinaalalahanan niya ang sarili na kailangan niyang masanay sa status niya bilang rich kid sa lalong madaling panahon. Oh, at mayroon ka pang ibang mga pag-aari. Sabi ni Robert. Hayaang mong ipakita ko ito sa iyo. Nag-click si Robert upang suriin ang ilang magkakasunod na pahina. Sa wakas ay naklik niya ang okay sa ibaba. Muli ay naglabas ang isang computer ng isang 4x4 grid ng display screen. Ipinapakita ng screen ng pagsubaybay ang lahat ng pisikal na asset na hawak mo sa ibang lugar. Paliwanag ni Robert. Nag-click siya sa kaliwang sulok sa itaas ng screen at dinala ang feed mula sa sangay ng bangko sa hage, na nagsi-wallet ng isang sports car. Sa kanang sulok sa ibaba ay nakasulat ang Ferrari Pagani. Binuksan ni Robert ang isa pang screen para kay Alex. Ang sangay ng Hawaii ay nagpakita ng Dominica Blue Pearl bracelet. At 4 na stock ng gold bars. Ang feed mula sa French branch sa Nice ay nagpakita ng 3 orihinal na Picasso painting at 2 Rodin statues. At ang sangay ng Cape Town ay mayroong 15 10-carat na diamante. 10 piraso ng ivory at isa pang pares ng stock ng mga bar na ginto. Halos lumuwa ang mga mata ni Robert na napatingin siya sa mga asset ni Alex. Wala pa siyang nakitang tao na sobrang yaman. Sige, gusto ko ng card, na sinabi ni Alex kanina. Sige po, titignan ko kaagad. Mangyaring maghintay lang po kayo ng ilang sandali. Si Robert ay agad na nagsimulang gumawa ng kinakailangang mga kaayusan, sa loob ng 10 minuto. Isang kataas-taasang card ang ginawa. Tiningnan ni Robert ang kataas-taasang card at inisip ang tungkol sa mga asset ni Alex. Ang card na ito ay hindi sapat para sa katayuan ni Alex, ngunit ito ang pinakamataas na grado ng card na pinahintulutan silang mag-issue sa sangay ng New York. Iniabot ni Robert ang card. Mr. Ambrose, ang iyong card. Salamat, at kinuha ni Alex ang card, tumayo ito at naglakad palabas ng kwarto. Mr. Ambrose, please wait. Hindi naglakas loob si Robert na magpakita na nagpapabeya sa isang importanteng customer. Dapat niya itong makita ng personal. Ngunit ang sistema ng pagsusuri ng mga asset sa kanyang computer ay hindi pa naka-off. At ang fingerprint verification machine na iris recognition apparatus at iba pang sensitibong kagamitan, ay hindi pa naibalik sa safe. Ang monitoring system sa VIP room ay konektado sa District Manager Office. Nag-aalalang naghihintay si Karen sa bulwagan. Ano ang nangyayari doon sa loob? Hindi siya mapakali at nagtataka na siya. Maaaring pinatay na ng binatang iyon si Mr. Miller sa VIP room. Confident na naglalakad si Alex, palabas ng VIP room. Tumigil kasigaw ni Karen. Nagmadaling lumakad si Karen papunta kay Alex, at hinawakan ang kanyang damit. Hindi ka maaaring umalis. Pumasok ka nang walang pahintulot sa VIP room. Tatawag ako ng pulis para tanungin ka. Kung mapapatunayang walang nawala, saka ka lang pwedeng umalis. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Alex. Bitawan mo nga ako, sabi uli ni Alex. Ilang sandali pa ay nakipagbuno si Karen sa kanya, ngunit hindi niya magawang hanapin ang bulsa ni Alex. Ano bang nangyayari sa babaeng ito sa isip ni Alex? Hindi naman siya nakikipagtalo sa kanya, pero bakit ganoon ang ipinapakita nito? Biglang napansin ni Karen, may nakita siyang Supreme card na nakasilip sa bulsa ni Alex. Mabilis niyang hinugot iyon at matapang na tumingin sa kanya, na para bang nakakita siya ng katibayan, ng kanyang pagkakasala. Oh, nagnakaw ka ng card. Isa itong krimen at kailangan kong tumawag ng pulis. Hindi sumagi sa isip niya na kay Alex ang card.
Naisip niya na nakapasok siya sa VIP room. Na nagkunwaring napunta doon nang hindi sinasadya at pagkatapos habang nakikipag-usap kay Mr. Miller, saka ninakaw ang card nang hindi napapansin ng manager. "Bitawan mo ako," sabi ni Alex na naiinis na sa babaeng ito. "Hindi ka ba nakokonsensya sa pagiging magnanakaw?" ani ni Karen. Sa paggawa nilang dalawa ng ganoong eksena, nagsimulang maglakad papunta sa kanila ang ibang mga customer. Naglalayong tulungan si Karen na hindi makalayo si Alex. Maya-maya lang, natapos na si Robert sa pag-aayos at lumabas ng VIP room. "Nakita ko ang mga asset ni Alex." Alam na ngayon ni Robert na siya ang pinakamahalagang customer ng sangay ng bangko sa New York. Napansin din niya sa nakalistang system. Si Alex ay nakalista bilang isa lang sa maraming account na naka-attach sa isang grupo ng pamilya, na may label na 01. Kung napakalaki ng solong account na iyon, paano naman ang iba pa sa pamilya niya? Bihirang makatagpo ng tulad ng mga importanteng tao, kaya alam ni Robert na kailangan niyang mag-ingat sa mga pabor para kay Alex. Kung magkakasundo sila, ito ay isang napakalaking tagumpay para kay Robert. At ang mga potensyal na benepisyo ay malaki. Kaya, nang makita si Karen na nakikipagbuno kay Alex ay nagalit siya. Masungit ang ekspresyon ni Karen. At mukhang malapit na magalit si Alex. Si Karen ay walang kaalam-alam na ang pinaglalaroan niya ay isang apoy. Sa ginagawa ni Karen, naisip ni Robert na mahihila pababa ang reputasyon niya, syempre kasama na rin si Karen, sa isip ni Robert. Sa dinami-dami ng customer, bakit ito pa ang napili niyang palabasin? Sa isang simpleng pitik ng daliri ni Alex ay sapat na upang tapusin ang kanilang karera. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.